Chapter 20. Nagising ako na may mabigat na bagay na nakadagan sa aking puson. Nang lingunin ko iyon ay agad kong nakita ang mahimbing na natutulog na si Ryder. Nakayakap ito sa akin ng mahigpit kaya nag-alangan akong gumalaw. Ayaw kong maisturbo ang tulog nito. Muli kong naalala ang mga nangyari. Hindi ko maiwasan na maluha ng muling sumagi sa isip ko ang mga sinabi sa akin ni nanay. Nagpakawala ako ng malungkot na ngiti sa labi bago pinunasan ang namuong luha sa aking mga mata. Gising ka na, narinig kong taong ni Ryder. Nakadilat na ito at masuyong nakatitig sa akin. Pilit akong nguniti kakagising ko lang. Teka, anong oras na? Tanong ko, sa totoo lang nakakaramdam na ako ng gutom. Naramdaman ko ang pagbangon ni Ryder kaya bumangon na din ako. Naglakad ako papuntang bintana at mula sa kinatatayuan ko agad kong nakita ang bilog na buwan. Halos 10:00 na ng gabi mahal. Gusto mo bang magpa-deliver na lang muna tayo ng pagkain, or gusto mong lumabas at maghanap ng restaurant? Tanong nito. Saglit akong nag-isip bago sumagot. Gutom na ako eh. Alin ba ang mas mabilis? Tanong ko habang patuloy na nakamasid sa labas. Pa-deliver na lang tayo. Pagkatapos mag-ikot-ikot tayo sa paligid mamaya. Maghanap tayo ng pwedeng ipasalubong kay Charles, sagot ni Ryder. Kaagad naman akong sumang-ayon. Nang magsawa sa kakamasid sa labas ay nagpasya na din akong maligo muna. Hinayaan ko na si Ryder na umorder ng makakain namin. Habang nasa ilalim ako ng shower ay hindi ko maiwasan na makaramdam ng lungkot nang muling maalala ang mga nangyari. Pero kaagad ko din yung pinalis sa aking isipan nang marealize ko na hindi ako dapat maging unfair kay Ryder at Charles. Hindi pwedeng ganito palagi. Siguro kailangan ko mag-focus sa ngayon kay Ryder pati na din kay Charles. Ayaw kong ang kalungkutan pa na nararamdaman ko ang maging dahilan para hindi kami maging masaya. Mahirap baliwalain ang mga nangyari na pero kailangan kong ipagpasa Diyos na lang muna ang lahat. Darating din siguro ang mga araw na matatanggap din ni nanay ang naging desisyon ko, saktong pagkatapos kong maligo at nakapagbihis nang dumating ang in-order na pagkain ni Ryder. Agad kong naamoy ang masarap ng aroma ng pagkain kaya hindi ko maiwasan na matakam. Ngayon ko lang naisip na hindi pa pala kami nakakain ng lunch hanggang hapunan. Siguro gutom na din si Ryder. Tahimik kaming kumain habang pansin ko ang pasulyap-sulyap ni Ryder sa akin. Mukhang may gusto itong sabihin at tinatansya pa nito ang mood ko. May gusto ko bang sabihin? Huwag kang mag-alala, maayos na ako. Wala naman akong magagawa kundi ang ipagpatuloy ang buhay diba? Mahinahon kong wika sabay subo. Naisip ko lang. Akit mas pinapaboran nila si Natalia kaysa sa iyo? Akala ko nga galit sila kay Natalia dahil sa nangyari sa iyo noon. Harap-harapan pa nilang itinakwil noon pagkatapos napansin ko kanina na mas mahalaga pa si Natalia sa kanila gayong ang dami mong isingkripisyo sa pamilya mo Ashley. Wika nito. Saglit akong natigilan at malungkot na napabuntong hininga. Siguro dahil matagal din nila akong hindi nakasama. Kaya siguro malayo na ang loob nila sa akin at mas isinpuso nila na patay na talaga ako. Sagot ko. Agad kong napansin ang paglamlam ng mga mata ni Ryder habang nakatitig sa akin. Halatang naawa ito sa akin. Sorry. Hayaan mo Ash, gagawa ako ng paraan para maayos ang lahat ng ito, sagot nito. Kaagad akong umiling. Ayaw ko nang umasa pa. Hindi na ako ready na muli silang makaharap. Nakakatrauma ang sakit ng kalooban na nararanasan ko kanina. Ayaw ko nang marinig ulit ang mga sinabi ni nanay kanina sa akin. Hayaan mo na Ryder. Ayos lang ako. May tatanggap ko din ang mga nangyari. Masasanay din siguro ako pagdating ng mga araw, sagot ko. Tumitig muna sa akin ito tsaka tumango. I know. Alam kong matapang ka Ash. Kaya mo yan. Nandito lang ako, hinding-hindi kita pababayaan. Sagot nito. Hindi ko mapigilan na hawakan ito sa kamay at masuyong tinitigan sa mga mata. Isalamat dahil nasa tabi kita ngayon. Malaking tulong ang presensya mo para malagpasan ko ang lahat ng ito. Hayaan mo, ituton ko muna ang buo kong atensyon sa inyong dalawa ni Charles. Sagot ko. Agad kong napansin ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi nito. Iniangat niya ang kamay ko at hinalikan iyon habang titig na titig sa mga mata ko. Salamat Ash. Sa kabila ng lahat ng mga nangyari sa atin nagawa mo pa rin akong pagkatiwalaan. At hindi ko sasayangin ang tiwalang iyon.
Mas lalo kitang pahahalagahan ngayon at hinding-hindi na kita sasaktan kahit kailan, sagot nito at kita ko ang sinseridad sa kanyang mga mata. Tumayo ito at inalalayan din ako nito patayo at mahigpit akong niyakap. Hindi ko maiwasan na mapangiti habang naririnig ko ang paulit-ulit nitong pagbulong. I love you Ash. Mahal na mahal kita. Malambing na wika nito. Ang sarap pakinggan ng katagang iyon. Parang idinuduyan ako sa alapaap. I love you too Ryder. Hindi na ako papayag pa na magtangka pang agawin ka ng iba sa akin. Hindi na ako papayag pa na may manggugulo pa sa pagsasama natin. Ipaglalaban kita kahit kanino, sagot ko. Kaagad itong kumalas sa pagkakayakap sa akin at masuyo akong tinitigan. Kita ko ang kislap ng tuwa sa mga mata nito. Unti-unting naglapat ang aming mga labi. Agad naman akong nanguyapit sa kanya. Masaya naming pinagsaluhan ang halik na iyon. Ilang minuto din na magkalapat ang aming labi bago pareho kaming nakangiti na kumalas sa isa't isa. Hinaplos nito ang pisngi ko at nakangiting nagwika. Tapos ka na bang kumain? Gabi na at mukhang sarado na din ang mga establishment sa labas. Dito na lang muna siguro tayo sa kwarto at magpahinga. Wika nito na pilyong ngiti na nakaguhit sa labi. Hindi ko maiwasan na matawa nang mahulaan ko kung ano ang ibig nito sabihin. Ilang saglit lang ay napuno na ng ungol ang buong kwarto. Masaya naming pinagsaluhan ang init ng aming pagmamahalan. Kinaumagahan, nagising ako sa tunog ng aking cellphone. Nang sipatin ko ito nagtaka pa ako dahil unregistered number ang tumatawag. Wala sa sariling sinagot ko iyon dahil baka importante ang kailangan ng tumatawag. Hello. Agad kong wika habang napasulyap sa mahimbing na natutulog na si Ryder. Walang sumasagot sa kabilang linya kaya hindi ko maiwasan na makaramdam ng inis. Gayon pa man hindi na ako nagkomento pa. Kaagad kong pinatay ang tawag at inilagay sa silent mode ang cellphone. Baka nang tie trip lang ang tumatawag at walang magawa sa buhay. Muli akong nakatulog at nagising sa mahinang tapik sa mukha ko. Namulatan ko ang nakangiting mukha ni Ryder at napansin kong nakabihis na ito. Mukhang naka-ready na ito sa pag-alis namin. Anong oras na? Agad kong tanong habang dahan-dahan na bumabangon. 8:00 na ng umaga asawa ko. Kailangan na nating kumain ng breakfast para makaalis na tayo, sagot nito. Kaagad akong tumanggo at nagpasya ng gawin ang morning routine ko. Hindi na din ako maliligo. Total naman nakaligo na ako kagabi. Eksakto 10:00 ng umaga lulan na kami ng sasakyang pabalik ng Maynila. Malungkot ako pero ayaw ko nang ipahalata iyon kay Ryder. Naging maayos ang mga sumunod na buwan sa pagitan naming dalawa ni Ryder. Hindi rin nakaligtas sa mga mata ko ang pagiging masayahin Charles. Nagiging seryoso ito sa kanyang pag-aaral na siyang naging kabaliktaran noong mga panahon na hindi pa ako bumalik sa buhay nila. Mabuti na lang at naagapan ito sa pagiging bulakbol noon kung hindi baka mapariwara pa ang buhay ng nag-iisa naming anak. Naglalakad ako sa hallway ng Sebastian Logistic Inc. Nang marinig ko na may tumatawag sa pangalan ko, balak kong dalawin si Ryder sa kauna-unahang pagkakataon. Agad akong napalingon at hindi ko mapigilan ang mapangitinig mapansin ko ang familiar na mga mukha. Sila Ate Samantha at Ate Cecil. Ashley, patanong nilang wika. Parehong gulat na gulat base na din sa kanilang mga hitsura. Kaagad ko silang nilapitan at isa-isang niyakap, grabe, ang tagal din na hindi kami nagkita. Dito pa rin pala sila nagtatrabaho sa Sebastian Logistics. Sa mixing panahon na magkasama kami noon nagiging mabuti silang kaibigan sa akin. Ano ba kayo? Bakit para kayong nakakita ng multo? Tanong ko pagkakalas ko mula sa pagkakayakap sa kanilang dalawa. Ikaw nga totoo pala ang chismis na nagbalik na daw ang asawa ni Sir Ryder. Sambit ni Ate Cecil. Kinalabot pa ako nito para siguro masigurado na hindi ako multo. Sa bagay, simula nang nagkabalikan kami ni Ryder ngayon lang ako nagtangka na bumisita dito sa opisina. Bigla ko kasing namiss ang asawa ko kaya pagkatapos kong asikasuhin ang aking garden sa mansion nagmamadali akong nagbihis at nagpahatid sa driver papunta dito sa opisina. Marunong naman akong mag-drive kaya lang hindi ako pinapayagan ni Ryder na humawak ng manibela. Delikado daw kasi ang daan lalo na sa panahon ngayon. Maigi na ang palaging nag-iingat. Lalo kang gumanda Ash, wika ni Ate Samantha sabay tutop sa kanyang bibig. Hindi ko naman mapigilan ang matawa. Ano ka ba ate noon pa man maganda na ako?
Kaya nga patay na patay sa akin si Ryder sagot ko. Kaagad silang nagkatawanan. Pagkatapos sinipat ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Hindi ko naman maiwasan na mapakunot ang noo ko. Siya nga pala, nandyan ba ang boss nyo? Tanong ko. Kaagad silang nagkatinginan bago sumagot. Totoo nga ang balita namin na nagkabalikan na kayo ni Sir Ryder. Kaya pala biglang nagbago ang ugali niya. Hindi na mainitan ang ulo niya nitong mga nakaraang buwan at wala na ring nasisisante. Sagot ni Ate Cecil. Kaagad naman itong kinalabot ni Ate Sam. Nagtataka naman akong napatitig sa kanilang dalawa. Nako, mukhang marami akong dapat malaman sa mga pinanggagawa ni Ryder habang wala ako I think marami kayong dapat na ikika sa akin, nakangiti kong sagot sabay tingin sa aking relo. Nalibang na kami sa pagkikwentuhan dito sa hallway at baka mapag-alitan na ang dalawang ito ng kanilang superior. Pupuntahan ko muna si Ryder sa office niya pagkatapos bibisitahin ko kayo sa pwesto nyo. Wika ko kasabay ng paglakad papuntang elevator. Kaagad naman silang sumunod sa akin. Alam mo Ash, hindi talaga kami makapaniwala na buhay ka pa. Saan ka ba nagpunta? Nakakaptampo ka naman hindi ka man lang nagpakita ulit sa amin. Basta nabalitaan na lang namin na tinamaan ka ng malubhang sakit pagkatapos na aksidente ka. Wika ni Ate Samantha. Mahina akong napabuntong hininga bago sumagot. Hayaan nyo, kapag magkaroon tayo ng time, ikikwento ko sa inyo ang lahat ng mga nangyari. Sa ngayon kailangan ko munang sepresahin si Ryder. Sana lang hindi siya busy, nakangiti kong sagot kasabay ng pagbukas ng elevator pagkadating namin ng third floor. Kung nasaan ang kanilang opisina. Bumaba silang dalawa at naiwan naman kong mag-isa hanggang sa nakaakayat ako ng top floor. Kung saan ang matatagpuan ang opisina ni Ryder. Pagkalabas ko ng elevator ay napansin ko na hindi man lang nabago ang setup ng opisina. Nadagdagan lang ang mga empleyado. Kaagad akong nagtungo sa isang lamesa at kaagad kong napansin ang isa sa mga empleyadong nakaupo doon. Ito siguro ang isa sa mga secretary ni Ryder. Sinipat ko muna ito ng tangin bago tinanong. Nandyan ba si Ryder sa loob? Tanong ko. Napansin ko pa ang pagtitig nito sa akin. Sabagay, sa nasabi ko na ito ang kauna-unahang pagkakataon na dumalaw ako sa opisina ni Ryder at talagang hindi nila ako kilala bilang asawa ng boss nila. May appointment po ba kayo kay Sir Sebastian? Kung wala pong appointment, ipagpaumanhin niyo po, hindi siya basta-bastang nakakausap ng kung sino-sino lang. May halong katarayan ang boses na sagot nito. Hindi ko naman mapigilan ang pagtaasan ito ng kilay. Kahit na ang asawa niya ang bumibisita sa kanya. Tanong ko, bakit asawa po ba kayo? Naku miss, lumang tugutugan na iyan. Dalang-dala na kami sa nga ganyang excuses. Maraming bumibisita dito na nagpapakilalang girlfriend, asawa at kamag-anak na ang ending nagsisinungaling lang pala para masilo ang boss namin. Umalis ka na lang po dahil walang time ang boss namin para kausapin ka, mataray nitong sagot. Kaagad naningkit ang mga mata ko sa sinabi nito. Tawagan mo na lang ang boss mo miss. Pakisabi sa kanya nandito ang asawa niya at gusto siyang makita. Or kung ayaw mo naman ako na mismo ang papasok sa opisina niya. Bakit ba kailangan ko pang magpaalam sa iyo? Inis kong wika at naglakad na papuntang pintuan ng opisina ni Ryder. Kaagad naman itong napatayo at sinundan ako. Miss, bawal po iyang ginagawa mo. Magagalit po si Sir kung basta-basta na lang kayong papasok sa opisina niya. Sagot nito at akmang hahawakan ako sa kamay pero tinabig ko ito. Napatingin na din sa gawin namin ang ibang empleyado. Takang-taka sila habang nakatitig sa akin. Nasaan na ba ang mga dating mga empleyado ni Ryder? Puro mga baguhan at hindi nila ako kilala. Hindi ako nagpatinag at kaagad kong binuksan ang pintuan ng opisina. Nagulat pa ako dahil hindi nag-iisa sa opisina si Ryder. May kasama ito isang sekseng babae at mukhang seryoso ang kanilang pinag-uusapan. Kaagad itong nagulat pagkakita sa akin. Napatayo sa kanyang swivel chair at kaagad akong nilapitan. Mahal, napadaan ka, wika nito sabay yakap sa akin at hinalikan sa labi. Agad kong napansin ang pagkagulat sa mukha nito pati na din ng babaeng kausap niya. Hindi ko naman maiwasan na mapataas ang kilay ko. Kanina pa dapat ako. Kaya lang hinarang ako ng empleyado mo sa labas, sagot ko sabay sulyap sa babaeng hindi kaagad nagpapasok sa akin.
Pagkatapos napatitig ako sa kausap ni Ryder na noon ay masamang nakatitig sa akin. Inirapan ko ito. Siya nga pala may kamiting ako ngayon si MS Rosales. May mga business proposal kaming pinaplansa. And MS Rosales, Mrs. ko nga pala. Ashley Sebastian, pagpapakilala sa aming dalawa ni Ryder. Pagkatapos sinulyapan nito ang kanyang empleyado at matalim na tinitigan. Hindi na din kami nagbatian pa ni MS Rosales. Bakit ba? Hindi na kailangan dahil alam ko na ang karakas ng ganitong babae. Hindi niya ako titigan ng masama kanina kung wala siyang masamang balak sa asawa ko. Sorry po. Hi, hindi ko po kasi nakilala si Mrs. Sebastian. Hi, na po mauulit ito sir, sagot nito. Marahan na napabuntong hininga si Ryder at sininyasan na itong lumabas. Hinarap naman ako ni Ryder at matamis na nginitian. Tatapusin lang namin ang aming discussion pangtapos sabay na tayong mag-lunch mahal, wika nito. Kaagad naman akong tumango. Naglakad ako papuntang sofa at naupo doon. Mr. Sebastian the first, I'm sorry pero hindi ako comfortable na may ibang makakarinig sa proposal ng kumpanya namin sa kumpanya nyo. Hindi ko maiwasan na mapataas ang kilay ko nang marinig ko ang sinabing iyon ng malanding babae na ito. Hindi ako tanga para hindi maramdaman na nilalandi ng babaeng ito ang asawa ko. May pa-business proposal pa silang nalalaman ha. I am sorry MS Rosales, asawa ko ang tinutukoy mo and she have the right na marinig lahat ng mapag-usapan natin. Hindi siya makikialam at long as tungkol sa business ang topic natin. Nakangiting sagot naman ni Ryder. Pagkatapos napansin ko na kinuha nito ang isang papel at binasa. Hindi na din umimik pa si MS Rosales. Pero napansin ko na balisa ito. Para itong natatae na ewan. Ngayon ko lang din naisip na siguro dalas-dalasan ko na ang pagdalaw dito sa opisina ng asawa ko. Mukhang marami pa ring mga babae ang hindi man halata pero nilalandi siya. Malaki ang tiwala ko kay Ryder. Sinula nang nagkabalikan kami wala na akong napapansin na kakaiba sa mga kilos nito. Lalo nga itong naging sweet sa akin at nasa oras palagi ang uwi. Hindi din ito sama-sama sa mga kaibigan kapag niyaya siya na mag-inuman sa labas. Palaging kaming dalawa ni Charles ang kasama nito tuwing weekend kaya alam kong nagiging loyal na ito sa akin pero kahit na, naipangako ko na sa sarili ko na hindi na ako papayag na may lalandi pa na ibang babae sa kanya. Kung bakit naman kasi may mga babaeng kahit alam nilang naiasawa na ang isang lalaki pilit pa rin nagsusumiksik. Ang sarap kalbuhin ng ganoong klaseng babae. Mahal, matagal pa ba iyan? Gutom na ako. Ipaiwan mo na lang sa kanya ang mga papeles na iyan at mamaya mo na pag-aralan, kunwari ay reklamo ko sabay tayo. Nagkunwari pa akong naiinis na. Demanding na kung demanding. Hindi ko na matagalan pa ang presensya ng kaharap ng asawa ko. Halata naman na nilalandi lang nito si Rodier kaya siya nandito sa opisina. Sige po Mr. Sebastian. Aasahan namin ang magandang feedback mula sa inyo. Nakangiting palm ni MS Rosales kay Ryder. Hindi ko naman maiwasan na mapaismad nang mapansin ko na hindi man lang ako nito tinapunan ng tingin at derecho na itong naglakad palabas ng opisina. Naiinis na nasundan ko na lang ito ng tingin. Relax. Parang kakatayin mo na yung tao sa sobrang talas ng tingin mo eh. Natatawang wika ni Ryder sabay lapit sa akin. Naiinis akong tumitig dito. Bastos kasi, napaka-unprofessional. Alam ko naman na hindi tungkol sa business ang pakay niya sa iyo eh. Kitang-kita ko iyon sa mga tingin niya sa iyo Ryder. Matagal mo nang kakilala. Seryosong tanong ko. Napaghahalataan tuloy na nagseselos ako. Nagseselos naman ang mahal ko eh. Don't worry, I'll make sure na hindi na makakapasok sa opisina na ito ang babaeng iyon. And regarding sa kanilang proposal, ibabasura ko iyon. Nakangiti nitong wika at niyakap pa ako. Teka, hindi ba yun makakaapekto sa negosyo? I mean baka naman. Hindi ko na natuloy ang sasabihin ko nang muli itong nagsalita. Representative ng Wilcon Enterprise si MS Rosales. Of course isa iyon sa idadahilan ko kung bakit ko ibabasura ang proposal nila. Hindi approved sa akin ang pag-uugali ng kanilang empleyado kaya palitan nila. Kung seryoso talaga sila, kukulitin ako ng mga iyon. Pero syempre, ibaban ko sila kung si MS Rosales pa rin ang ipapadala nila dito. Ang pinakaayaw ko sa lahat, ay iyong binabastos ang misis ko. Sagot nito,
Hindi ko naman maiwasan na mapangiti. Parang may kung anong bayang biglang dumaloy sa puso ko dahil sa sinabi nito. Wala sa sariling nahaplos ko ang mukha nito dahil sa tuwa. Nakaka-isturbo ba ako? Tanong ko para may iba na ang ng usapan. Ayaw ko nang pag-usapan pa ang tungkol kay MS Rosales. Baka lalo lang masira ang araw ko. Kaagad itong umiling. Nope, never, asawa ko. Masaya ako dahil nandito ka, malambing nitong wika at hinalikan ako sa tuktok ng ilong ko. Parang gusto ko tuloy magtrabaho ulit dito. Nakakamiss din pala maging empleyado ng Sebastian Logistics, pagbibiro kong wika. Kaagad na rumihistro ang pagtutol sa mukha nito. Mahal naman, hindi na kailangan. Pwede mo naman ako puntahan dito sa opisina hanggat gusto mo. Para naman malkilala ka ng mga empleyado natin, sagot nito. Napasimangot ako nang muli kong maalala ang panghaharang ng isang empleyado kanina sa labas. Marami ba talagang dumadalaw na babae dito sa opisina mo? Tanong ko. Natawa ito. Hinayla ako papuntang sofa at naupo ito. Nagulat pa ako nang paupuin ako nito sa kanyang kondangan. Hindi na ako nagreklamo pa at agad nang umupo doon. Naramdaman ko pa ang mahigpit na pagyapos nito sa akin mula sa likuran ko. Kaya ka nga siguro tinarayan ng isa sa mga secretary ko dahil hindi ka kilala. Akala niya isa ka sa mga babaeng nagpapansin sa akin. Sagot nito. Kaagad naman akong natauhan. Kung ganoon hindi pala talaga dapat ako magdamdam o magalit. Ginagawa niya lang ang trabaho niya. Gusto mo bang sisantihin ko siya? Narinig kong tanong ni Ryder. Kaagad naman akong umiling. No, I think I like her na. Magaling mangharang natatawa kong sagot. Natawa naman si Ryder. Ilang saglit lang may kapulyahan akong naisip. Gumalaw-galaw ako at ikinikiskis ko ang pangupo ko sa kondangan niya. Kaagad kong narinig ang mahina nitong pag-ungol, "Oh Ashley, what are you doing?" Wika nito. Hindi ko mapigilan ang matawa lalo na nang maramdaman ko ang biglang paumbok ng pagkalalaki nito. Ramdam na ramdam ko yun kahit na pareho kaming may suot na pang-ibaba. Bakit ba? Wala naman akong ginagawa Sagot ko sa malanding boses. Naramdaman ko na lang ang labi nito sa leeg ko kaya napaiktad ako. Mukhang nadarang na si Ryder sa init na ako mismo ang nagumpisa. Teka lang, nandito tayo sa opisina mo, wika ko habang pilit na tumatayo mula sa pagkakaupo sa kanyang kondangan. Mahirap palang landiin ang asawa ko. Mabilis mag-response ang kanyang katawan. Hindi ako makawala dahil mahigpit ang pagkakayakap nito sa akin. No problem, mahal. Walang magtatangkang mangi-isturbo sa atin dito. Pwede natin gawin lahat ng gusto natin dito sa loob ng opisina. Sagot nito sa halos paos ng boses. Tuluyan na nga itong nadala sa apoy na ako ang nag-umpisa. Naramdaman ko pa ang mga kamay nito na nag-umpisa na naman maglumikot. Napahagik-hak ako ng siilij nito ang leeg ko. Ryder, huwag dyan. Baka mag-iwan ng marka iyan, kunwari ay reklamo ko. Narinig ko pa ang Marilyn nitong pagbuntong hininga tsaka dahan-dahan na tumayo. Sa wakas binitiwan na din ako nito kaya kaagad akong lumayo dito. Nakakahiya kung dito pa kami sa opisina magtalik. Ang bilis pala mag-init ng asawa ko. Kauting Costco's lang tinablan kaagad. Napasunod ang tingin ko dito nang mapansin ko na naglakad ito papuntang pintuan. Pagkatapos bigla niyang inilock yun. Nakarngising binal-ikan ako habang unti-unting hinubad ang kanyang kasuotan. Ngayon mo ako subukan pilya kung asawa ko, wika nito. Hindi naman ako makakilos sa sobrang pagkagulat. Talagang seryoso ito. Teka, Ryder naman nagbibiro lang naman ako, sagot ko pilit na ngumiti. Kaagad itong umiling at nanlaki ang aking mga mata nang mapansin ko na pati brief nito nahubad na. Agad na kumawala ang nanggagalit nitong ari. Hinimas-himas niya pa iyon habang lumalapit sa akin. Huwag mo kasi akong subukan, mahal ko. Tulungan mo akong palambutin ito dahil may meeting pa ako mamayang 3:00. Wika nito at kaagad akong sinunggaban. Kinuyomos ako ng halik sa labi kaya hindi na ako nakapalagpa. Naglulumikot na din ang mga palad nito sa buo kong katawan. Teka lang, dito ba talaga? Tanong ko nang pakawalan niya ang labi ko. Tinitigan ako nito sa mukha bago ako hinayla sa papunta sa isa pang pintuan. Binuksan niya iyon at kaagad tumampad sa paningin ko ang secret room ni Ryder. Alam ko ang kwarto na ito noon pa dahil minsan na din kaming nagtalik dito noon.
Kaagad ako nitong inihiga sa kama. Isa-isang tinanggal ang aking kasuotan kaya naman hinayaan ko na lang siya. Kasalanan ko din naman. Nilandi ko siya eh. Palagi mo akong dalawin dito mahal ha. Para naman makapag-recharge ako at lalong gaganahan magtabaho, wika pa nito nang iiwan nito ang apple ko. Namumungay ang mga matang tumitig sa akin. Kaagad naman akong tumango, talagang palagi akong dadalaw dito. Magdadala ako ng matulis na gunting dahil kakalbuhin ko lahat ng babaeng magtangkang landiin ka. Sagot ko. Agad kong napansin ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi nito. That's my Ashley. Ang ganda ng asawa ko. Nakakagigil ka. Muling wika nito at muli akong hinalikan sa labi. Mainit kong tinugon iyon hanggang sa maramdaman ko ang isang daliri nito na sinusundot na ang aking kuntil. Grabe, kamay pa lang yan pero ang sarap na. Basang-basa na din ako. Bakit ba tuwing nagtatalik kami ni Ryder, ginagawa niyang special palagi? Feeling ko tuloy-tuloy ang ganda-ganda ko dahil pinapaliguan muna ako ng halik nito sa buo kong katawan bago ako angkinan. Ryder, hindi na kailangan, agad kong wika nang umalis ito sa ibabaw ko at permwesto sa paanan ko. Alam ko na ang kasunod nitong gagawin. Sisip-sipin na naman nito ang kabebe ko hanggang sa manginig ang tuhod ko sa sobrang sarap. Gusto kong amuyin muna mahal at inumin ang juice mo. Nakangisi nitong wika at kaagad na sumubsob sa pagkababae ko. Napasigaw na ako dahil sa kanyang ginawa. Ang sarap naman kasi. Halos tumirik ang mga mata ko sa sobrang sarap, hindi tinigilan ni Ryder ang kakasipsip sa kabebe ko hanggang sa labasan ako. Habol ang aking hininga nang matapos siya. Muli itong dumagan sa akin na may ngiti sa labi. Ngayon, ako na nanmahal. Kailangan na natin palimbutan ang alaga ko, wika ento kasabay ng dahan-dahan na pag-ulos. Muli akong napaungol. Bumangon ka na dyan mahal. Lunch time na. Kailangan na nating kumain. Pag-aayan ni Ryder sa akin. Nakahilata pa rin ako sa kama habang balot ang buo kong katawan ng kumot. Paano naman kasi, hindi ko pa nagawang magsuot ng damit pagkatapos ng mainit na sandali sa aming dalawa kanina. Napagod ako. Tinatimad ako Ryder. Pwede bang magpa-deliver ka na lang muna at dito na lang tayo kakain? Sagot ko. Narinig ko ang mahina nitong pagtawa kaya pinandilatan ko ito. Bakit ka natatawa dyan? Tanong ko. Kaagad itong lumapit sa akin at naupo sa tabi ko, wala lang. Ang lakas ng loob mo kanina, pagkatapos ngayon tatamarin ka. Tutulungan na kitang magbihis mahal. Mas maganda kung sa restaurant tayo kakain para makapamili ka ng gusto mong kainin. Mamaya ka na ulit magpahinga pagbalik natin dito, sagot nito sabay hawi ng aking kumot. Napasigaw naman ako sa gulat. Tumampad sa mga mata nito ang hubot-hubad kong katawan. Dali-dali kong kunuha ang mga damit ko na maayos na nakalagay sa ibabaw ng kama at nagmamadaling tumakbo papuntang banyo. Tawa naman ng tawa si Ryder. Bastos ka talaga. Sigaw ko pa bago ko isinara ang pintuan. Direko akong naupo sa toilet bowl para umihi. Nagpa siya akong maglinis ng katawan bago ko isinuot ang mga damit ko. Nang masiguro ko na maayos na ang hitsura ko nagpa siya na akong lumabas. Hindi ko na naabutan si Ryder dito sa loob ng kwarto kaya kinuha ko ang aking bag at lumabas din. Naabutan ko ito na may pinipindot sa computer at nang mapansin ang paglabas ko kaagad itong napangiti. Ready? Tanong nito at tumayo na. Kaagad naman akong tumango. Hinawakan ako nito sa kamay at sabay na kaming lumabas ng opisina. Naabutan pa namin ang mga empleyado na abala sa kani-kanilang mga trabaho. Kaagad naman inagaw ni Ryder ang kanilang atensyon. Ladies and gentlemen, I want you to meet my beautiful wife Ashley de los Santos Sebastian. Pagpapakilala nito sa akin, kaagad naman silang nagsipatayo at nagbigay galang. Good morning Mrs. Sebastian, magkasabay na bati ng mga ito. Tumango naman ako sabay ngiti. Pasensya na po kayo kanina ma'am. Hindi ko po kayo nakilala, narinig kong wika ng babaeng hamarang sa akin kanina. Matipid ko lang itong nginitian sabay hawak sa braso ni Ryder. Sabay na kaming naglakad papuntang elevator. Sa pinakamalapit na restaurant kami dumireko. Hinayaan ko na si Ryder na mamili ng aming kakainin. Alam nito kung ano ang gusto ko. Wala sa sariling inilibot ko ang aking paningin sa paligid. Napakunot ang noo ko nang mapansin ko ang isang babae na nakaupo sa table malapit sa amin. Nginitian ako nito tsaka kinawayan.
Pagkatapos tumayo ito at lumapit sa amin. Ryder Ashley. Agad na bati nito. Hindi katulad sa pagkikita namin noon sa airport, mukhang tanggap na nito na buhay nga ako. Ingrid. Seryosong wika ni Ryder. Pagkatapos sinulyapan ako nito. Nakita ko ang galit na biglang rumihistro sa mga mata nito. Kaagad ko naman itong hinawakan sa kamay at masuyong tinitigan. Relax lang. Matagal nang nangyari ang lahat. Kinalimutan ko na. Wika ko sabay ngiti. Pinisil nito ang palad ko at hindi inaalis ang pagkakatitig sa mukha ko hanggang sa nakalapit sa amin si Ingrid. Small world. Dito pa talaga tayo nagkita ulit sa restaurant. By the way, kasama ko nga pala ang asawa ko at anak namin. Wika nito sabay turo sa table na pinanggalingan nito. Nakita ko doon ang lalaking kung hindi ako nagkakamali kasama niya noon sa airport, pati na din ang isang batang babae. Kinaweyan ang mga ito ni Ingrid kaya kaagad silang nagsilapitan. Pagkatapos ipakilala ni Ingrid sa isa't sila Ryder at ang asawa nito ay kaagad silang nagkamay. Humalik naman sa pisngi ko ang anak nila. Naging casual naman ang pakikitungo ni Ryder kay Ingrid at sa asawa nito. Iyon nga lang, hindi ito nagsasalita at hinayaan lang kaming dalawa ni Ingrid ang mag-usap. Masaya ako at muli tayong nagkita, Ash. Sana magkaroon tayo ng chance na makapag-bonding, muling wika ni Ingrid. Sa aming lahat siya ang pinamadaldal. Muli akong napasulyap kay Ryder at kitang-kita ko kung gaano ito kaseryoso. Mukhang hindi talaga ito masaya sa presensya ni Ingrid kaya nag-isip na ako ng paraan para umalis na ito. Bumalik na ang mag-ama nito sa kanilang table at nagpaiwan naman itong si Ingrid. Sure, magpalitan tayo ng contact number para makapag-bonding tayo minsan. Nakangiti kong sagot. Ngiting alam ko na hindi umabot sa mga mata ako. Pilit na ngiti. Napansin ko naman na parang wala na kay Ingrid ang nakaraan. Mukhang nakalimutan ng bruha ang mga atraso nito sa akin. Mukhang in love din ito sa kanyang asawa kaya naman naging palagay na din ang aking kalooban kahit papaano. Pero siyempre kailangan ko pa din magmatsyag. Mahirap na. Siya ang pinakamatindi kong karibal kay Ryder noon. Alam ko din kung gaano ito kamahal noon. Nagiging ex din ito ni Enzo kaya medyo hindi maganda ang kanyang reputasyon. Pagkatapos magpalitan ng contact number, bumalik din naman kaagad ito sa kanilang table na siyang ipinagpasalamat ko. Manhid yata si Ingrid, hindi niya ba nararamdaman ang malamig na pakikiharap ni Ryder sa kanya? O talagang nagtatanga-tangahan lang ito? Sakto naman na dumating na ang in-order na pagkain ni Ryder. Mukhang ang bait na ni Ingrid, no? Ibang-iba ang ugali niya kumpara noon, wika ko kay Ryder. Pansin ko din. Mabuti na din at nakatagpo na siya ng lalaking para sa kanya at nagtino na. Actually, kababata namin ni Enzo si Ingrid. Childhood sweetheart ko. Of course, nagbabago din ang feeling sa paglipas ng panahon. Hindi ko akalain na ikaw pala ang aangkin sa puso ko. Nakangiti nitong sagot. Ako lang ba? Sure ka? Pabiro kong tanong pero sa kaloob-looban ng puso ko masaya ako dahil nalampasan din namin ang mga unos na dumating sa aming buhay. Although hindi ganoon ka-perfect ang aming pamilya pero masasabi kong masaya na din kami. Yup! Akala ko talaga noon siya na ang babaeng para sa akin. Hindi ko namalaya na pagmamahal sa isang kaibigan lang pala ang nararamdaman ko sa kanya noon at noong sumama siya kay Lorenzo na apakan talaga ang ego ko. Sagot nito sabay sandok ng pagkain at inilagay sa pinggan ko. Hindi ako nakaimik. Gusto kong pakinggan ang mga kwento niya. Hindi na kasi namin ito na pag-uusapan simula nang nagkabalikan kami. Pero iba ang impact sa akin noong una tayong nagkita. Noong araw ng kasal, parang gustong kumawala ng puso ko sa sobrang lakas ng kabog. Ang ganda mo kasi sa suot mong wedding gown. Pagkatapos, napaka-inosente ng mga mata mo. Iyon nga lang, kaagad kang pinatakas ni Lola pagkatapos ng kasal natin. Gusto kitang hanapin kaya lang pinagbantaan ako ni Lola na i-donate sa charity lahat ng naipunder niya kapag guguluhin kita. Hayaan daw muna kitang i-enjoy ang iyong pagiging dalaga dahil kung tayo talaga, muling magkukross ang ating landas, mahaba nitong wika. Hindi naman ako makapaniwalang napatitig dito. Pero bakit mo ako iniwan noong bumalik si Ingrid? Tanong ko at hindi ko mapigilan ang maluha nang maalala ko ang araw na iyon. Gulong-gulo ako noon, Ash. Ang galing ni Ingrid magpaikot. Ang galing gumawa ng kwento. Masyado akong na-excite sa kanyang presensya.
Akala ko noon nalamangan ko na si Enzo, na sa akin pa rin ang bagsak ng kababata namin. Hindi ko akalain na pride na lang pala ang umiiral sa akin noon. Gusto kong magyabang kay Enzo, aminado ako na napaikot ako ni Ingrid sa kanyang mga palad. Napaniwala niya ako sa isang kasinungalingan, pero ang matindi, noong nagkagulo na bigla na lang naglaho ang babaeng iyan. Ngayon lang ulit nagpakita pagkatapos ng mga nangyari. Wika nito sabay sulyap kay Ingrid. Alam kong malaki ang kasalanan na nagawa ko sa noon, Ash. Dahil sa kanya nakagawa ako ng pinakamaling desisyon sa buhay ko. Dahil sa kanya muntik ka nang mawala ng tuluyan sa buhay ko. Kaya please kahit gaano pa siya kabait ngayon, wala na akong tiwala sa kanya, muling wika nito. Tumanggo ako at napasulyap ako sa kinaroroonan nila Ingrid. Masaya silang kumakain mag-anak. Sana nga nagbago na ng tuluyan si Ingrid. Sana nga hindi na siya manggugulo ulit dahil sa pagkakataon na ito, lalaban na ako. Ipaglalaban ko kung ano ang akin. Pagkatapos namin kumain kaagad kaming bumalik ng opisina. Nagpasya akong hintayin na lang si Ryder at sabay na kaming uuwi ng mansion. Matutulog na lang ako sa kanyang secret room dito sa loob ng opisina habang ito ay nagtatrabaho. Gusto ko sanang puntahan sila Ate Cecil at Ate Samantha sa kanilang opisina pero bigla akong tinamad. Sa susunod ko na lang siguro sila bibisitahin. Nasa mahimbing na pagtulog na ako nang maalimpungatan ko ang pagtunog ng aking cellphone. Naghihikab na bumangon ako at natatamad kung inabot ang cellphone ko. Hello, wika ko nang hindi man lang inabala ang sarili na tingnan ang screen kung sino ang tumatawag. Inaantok ako at gusto ko pang matulog. Ashley anak. Sagot sa kabilang linya. Napaupo ako nang maayos nang marinig ko ang familiar na boses na iyon si tatay. Tay, napatawag po kayo. Sagot ko. Ilang saglit din itong nanahimik bago muling nagsalita. Pwede bang umuwi ka muna dito sa atin? Wika nito sa malungkot na boses. Hindi ko naman maiwasan na magtaka. Tay, alam nyo naman po na ayaw na sa akin ni nanay. Baka kung ano pa ang mangyari kung ipagpilitan ko pa ang sarili ko, malungkot kong sagot. Ashley, pwede bang huwag mo munang isipin iyan? Kailangan ka dito sa Prebensya. Pwede bang pagbigyan mo kami? Bakas ang pakikiusap sa boses na wika nito. Kaagad akong napailing. Bakit po? Ano po ang kailangan nyo sa akin? Pwede po bang huwag muna ngayon? Masyado pa po kasing sariwa ang sugat na nakuha ko dyan noong nakaraan kong pag-uwi eh. Sagot ko, hindi naman nakaimik si tatay. Narinig ko pa ang mahina nitong pagbuntong hininga. Pasensya ka na sa mga nangyari anak. Pero ngayon kahigit na kailangan ni Natalia sagot nito. Kaagad na naningkit ang mga mata ko nang marinig ko ang pangalan na iyon. Si Natalia na naman. Sorry tay, kung tungkol sa kanya ang dahilan ng pagtawag nyo sa akin puputulan ko na po ang tawag na ito. Pasensya na po. Sagot ko at kaagad na pinindot ang end button. Naiinis akong inilapag ang cellphone ko sa ibabaw ng bedside table. Ilang saglit lang ay muling tumunog ang cellphone ko. Sa pagkakataon na ito hindi ko na sinagot iyon. Hindi ko na din tinapunan ng tingin bagkus muli akong nahiga ng kama at nagtalukbong ng kumot ayaw ko munang makarinig ng kahit na anong kanegahan. Hindi pa ako ready para muling harapin ang panibagong stress sa buhay ko. Muli akong nakatulog. Nagising ako sa mahinang tapik sa mukha ko. Dahan-dahan akong napadilat at kaagad na sumilay ang masayang ngiti sa labi ko nang makita kong nakatunghay na si Ryder. Mukhang napasarap ang tulog ng mahal ko ah. Sa mansion mo na lang ituloy iyan dahil kailangan na nating umuwi. Wika nito sa malambing na boses. Wala sa sariling sinipat ko nang tingin ang suot kong relo. Nagulat pa ako dahil halos alas 5 na pala ng hapon. Sorry, napasarap pala ang tulog ko, sagot ko sabay bangon. Itinupi ko ang kumot na ginamit ko at inayos ang higaan bago ito muling hinarap. Halata nga na napasarap ang tulog mo. Kanina pa tumutunog ang cellphone mo. Nang sagutin ko naman walang nagsasalita. Ibinababa ang tawag. Wika nito. Muli kong naalala si tatay. Si tatay ang tumatawag. Sagot ko. Kaagad lumihistro ang pagkagulat sa mga mata ni Ryder. Bakit daw? Nakausap mo ba? Tanong nito. Kaagad akong tumanggo. Pinapauwi nila ako, sagot ko. Natigilan si Ryder. Titig na titig sa akin. Nagkibit balikat ako at muling nagsalita. Ayaw kong guluhin pati isipan nito. No hayaan mo na. Let's go home na.
Walang dahilan para pagtuunan natin ng pansin ang tungkol sa bagay na iyan, malungkot kong wika at naglakad palabas ng kwarto. Agad naman sumunod sa akin si Ryder. Mabilis kaming nakauwi ng mansion, saktong pagbaba ko ng kotse nang muling tumunog ang aking cellphone. Nang mapansin ko na kapareho ng number na ginamit ni tatay kanina ang nakarehistro ay matamlay ko itong sinagot. Hello, wika ko, Ashley anak. Sagot sa kabilang linya. Kaagad na napakunot ang noo ko nang mabusisan kung sino ang sumagot. Boses babae at walang iba kundi si nanay. Nay, pabulong kong wika. Kumusta ka na anak? Tanong nito. Hindi ko napigilan ang kaagad na pagtulo ng luha sa aking mga mata. Nag-aalalang napatitig naman sa akin si Ryder, may kailangan po ba kayo? Tanong ko habang pilit na pinapakalma ang sarili ko. Hanggang ngayon masama pa rin ang loob ko dito. Anak, Ashley pwede bang umuwi ka muna? Wika nito na puno ng pakikiusap ang boses. Kung tungkol na naman ito kay Natalia pwede bang tama nanay? Ayaw ko po, hindi ko susundin ang gusto nyo. Sagot ko. Sandaling katahimikan ang namayani sa aming dalawa bago ito muling nagsalita. Anak patawarin mo ako sa mga nangyari. Sa lahat ng mga nasabi ko sa iyo noon. Gusto kang makita ni Natalia sa huling sandali. Kahit ngayon lang nasa hospital siya ngayon, wika nito na hindi na napigilan pa ang pag-iiyak. Nagulat naman ako dahil sa narinig ko sa kanya, anong sabi niyo po? Tanong ko. Nasa hospital si Natalia, malubha ang kalagayan niya anak. Kaya nakikiusap ako, pwede bang umuwi ka muna? Kahit ngayon lang Ashley. Hinihintay ka niya, wika nito. Anong nangyari sa kanya? Tanong ko. Hindi ko maiwasan na kabahan at makaramdam ng pag-aalala para kay Natalia. Kahit papaano magkadugo pa rin kami at hindi ko pangarap ng may masamang mangyari sa kanya. Natagpuan siyang walang malay sa damuhan. Hinihinala na ginahasa at pinahirapan muna siya bago basta na lang itinapon. Umiiyak na sagot ni nanay. Hindi ko maiwasan na mapahigpit ang pagkakahawak ko sa aking cellphone. Critical siya ngayon Ashley at pangalan mo ang palagi niyang sinasambit, muling wika nito. Hindi ko na napaigilan pa ang pagdaloy ng luha sa aking mga mata. Bigla akong nakaramdam ng awa kay Natalia. Saang hospital siya ngayon? Tanong ko. Dito sa bayan. Karumal-dumal ang nangyari sa kanya anak. Halos hindi na siya makilala at puro sugat ang buo niyang katawan, umiiyak na wika ni nanay. Paanong nangyari sa kanya iyon nay? Naiiyak kong sagot. Matigas ang ulo ng kapatid mo Ashley. Simula nang bumalik siya dito sa probensya nalulong siya sa alak. Kung sino-sinoan ang sinasamahan niya. Ayaw niyang puppy hill. Puro kahihiyan ang mga pinanggagawa niya. Nakikipagrelasyon siya kung kani-kanino at nagagalit siya kapag pinagsasabihan namin Ashley anak, pwede bang dalawin mo siya? Maawa ka sa kapatid mo. Wika ni nanay sa kabila ng paghikbit. Ramdam ko ang sakit ng kalooban nito ngayon. Lalong nag-uunahan sa pagpatak ang luha sa aking mga mata. Sige po uuwi ako. Gusto kong makita si Natalia, naluluha kong sagot. Salamat anak. Salamat umiiyak na sagot nito bago pinatay ang tawag. Tulala na naibaba ko ang hawak kong cellphone. Anong nangyari? Tanong ni Ryder. Tumitig ako dito bago sumagot. Kailangan kong makauwi sa amin Ryder. Si Natalia malubha ang kalagayan niya, sagot ko. Bakit? I mean fine sige kung iyan ang gusto mo uuwi tayo ngayon ng probensya, kaagad na sagot ni Ryder pagkatapos ito na din ang nagpahid ng luha sa aking mga mata nang hindi ko man lang namalayan. Salamat. Malungkot kong sagot at kaagad na naglakad paakyat ng kwarto. Tahimik na nakasunod lang sa akin si Ryder. Pagdating ng kwarto kaagad kong hinagilap ang bago ko. Naglagay ako ng ilang pirasong damit. Ako na ang baalang maghanda sa mga dadalhin natin. Mahiga ka na lang muna ng kama at magpahinga. Ako na din ang baalang magpapalam kina Lola at Charles. Masuyo nitong wika at inagaw ang hawak kong damit. Ryder, masama ba akong kapatid para mangyari ito kay Natalia? Nagrebelde siya dahil hindi niya nakuha ang gusto niya. Napahamak siya dahil hindi niya matanggap ang mga nangyari. Mahina kong wika. Natigilan si Ryder. Mataman akong tinitigan sa mga mata. Ash, wala kang kasalanan. Kung ano man ang pinagdadaanan ngayon ng kapatid mo, choice niya iyon. Sagot nito. Lalo akong napaiyak kaya naman kaagad akong niyakap ni Ryder. Critical ang kalagayan niya ngayon.
Kailangan ko siyang makita, siguro naman kahit gaano pa kasama ng ginawa niya sa akin noon hindi niya deserve na may mangyaring masama sa kanya diba? Hindi ito ang inaasahan ko. Humihikbi kong wika. Yes pero wala na tayong magagawa pa Ash. Kailangan natin tanggapin ang lahat kahit gaano pa kasakit ito, sagot nito.